Di ba? Ngayon, ang ating pong topic ay merong pamagat na sabay-sabay nga tayo, hope beyond shame. Alam niyo po ba ang meaning ng shame? Ano sa Tagalog ang shame? Kahihiyan. Ano po kahihiyan? Sabi nga, ang kahihiyan daw ay isang emosyon na nararanasan ng tao kapag siya ay nakaranas ng pagpapahiya. Sino ba rito sa inyo yung napahiya na? Ano? Kami lang ata ni Brother Jonas, no? May mga napahiya na. Ha? Meron din, meron pa marami. Ako naniniwala ako, marami sa atin ang napahiya na. Sabi nga, ang kahihiyan ay pagpapahiwatig na kung saan ay parang kulang yung bagay na iyong nagawa sa isang bagay na pinapagawa sa iyo. Kumbaga, nag-e-effort ka, pero hindi kaya ng effort mo, at dahil hindi mo makuha yung gusto mong gawin, base sa effort na gusto mo, napapahiya ka ngayon. O kaya naman, ang sabi, minsan kapag hindi ka umabot sa pamantayan ng lipunan. Alam niyo po, nung ako ay grade 6, nung ako ay pumasok sa school, kasi kami, uwian kami, umaga at kahapon ng aming klase. So, pag uwi ng tanghalian, kumain ako sa bahay, ang ulam namin doon, ligo. Alam niyo ba yung ligo? Ligo sardines. Ayan, yun ang ulam namin. And then, pagpasok ko ng tanghali, yung teacher ko, kausap yung ibang mga estudyante, at pagkatapos ako, kakarating ko lang ng school, sa room namin, then medyo lumapit ako ng konti para maki-isyoso. Maya-maya, sabi ng teacher namin, binaamoy mo sa Pinas, ha? Sino nagkulang kayo na sa Pinas? Ano ako? Sabi ko lang, ay, lalayo na lang ako, alam ko baga, sa akin, nung time na yun, parang pakiramdam ko, diba, nakakahiya naman kasi sardinas ang kulang ko. Eh, yung ibang mga classmates, 20 na nga ang bawon, may hotdog pa. Diba ako, bawon ko lang, 10 piso lang. Mula elementary hanggang matapos ako ng 4th year high school, 10 piso lang yung bawon ko nung time na yun. Kaya naman sabi ko, parang nakakaya. Di ba minsan, kapag hindi tayo makapantay sa level ng lipunan, nahihiya tayo. Tama? Meron na ako nakita sa Facebook, mga tao na hindi sila madalas nakakapasok sa mga building, pero pagpasok nila sa isang building, hinubad nila yung kanilang tsinelas pagpasok nila sa elevator. Ano, pagbukas tuloy ng elevator, wala. Sino kumuha ng tsinelas ko? Di ba? So, minsan kapag hindi tayo makaabot sa pamantayan ng lipunan, madalas ang nararamdaman natin ay kahihiyan. O kaya naman, ang alam ng marami sa inyo, ito nangyari ito sa DASMA mismo. Alam ng marami, alam ng barangay, alam ng mga kapitbahay nila na yung isang babae ay matalino, achiever, to the point na siya po ay pinagsalita sa graduation ng kanilang school sa DASMA. Ano? Baka maglaglag. Ayan. So to the point po na siya po ay pinagsalita sa kanilang graduation. Ang sabi roon, siya daw ay nag-aral sa UP. Pero mga kapatid, ang nangyari ganito. Nung napanood ng UP, yung video ng graduation na siya yung speaker, ang nangyari po, sinulatan nila yung school na yung kanilang speaker ay hindi graduate sa UP. Napag-alaman na siya pala ay peke. Huwad, hindi siya talaga graduate. At ang nangyari sa kanya, syempre, ay napahiya siya sa buong lugar nila dahil nabalita sa television. Ang sabi niya, kaya lang daw naman niya nagawa yun sapagkat nahihiya siya na sabihin sa nanay niya na bumagsak siya. Ano? Yun yung, kumbaga, tayo kung minsan, dahil sa kahihiyan, pilit natin tinatakpan yung mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Ano po? Sino rito yung mayroong matinding kahihiyang dinanas sa kanyang buhay? Meron ba? Mga matinding kahihiyan sa buhay? Alam niyo po, meron akong ikukwento sa inyo. Ito yung nangyari sa akin nung ako ay 4th year high school. Nung ako ay 4th year high school, hindi naman ako sumali, sinali ako ng aking teacher sa Ginoong Agham.
Alam niyo po ba yung ginawang agam? Hindi naman yung patalinuhan sa science eh. Kundi ang mangyayari niya, meron kami parang folder, may pipirma ka ron, magbibigay ka ng piso, parang ganon. And then sa araw na competition, magmo-modeling kayo. Pagkatapos meron ding talent. Sa madaling salita, nung sinabi ako ng teacher ko ron, araw na ng competition, sumali na ako sa modeling. Nung time na yun, siyempre dahil bata, medyo malakas talaga yun nung bata. Model din talaga ako, talagang lakad ako ng lakad. Pupunta ka rin tapos titingin ka na gano'n. So, mga ay sample. Ganun yung ginawa ko nun. So, una, palakpakan yung mga teacher, palakpakan yung mga klase ko kasi lalakad ako ganyan. Dapat, kumpiyansa ka. Di ba? Dapat, talaga, may dating yung lakad mo. Then, pagkatapos nun, eto na kayo yung talent. Kailangan may talent ka. Nakita ko yung mga kalaban ko, ang talent ng iba, sumayaw, may props. Kumanta yung iba, meron pang -1. May BCD pa. BCD na ata uso ng DVD. Parang ganon. Ako, hindi ako nag-prepare. Ang ginawa ko noon, kasi nga, medyo makulit ako noong high school, kumuha ako ng upuan, dinala ko sa unahan ng ganyan, tapos pinatong ko yung pa akong ganon. Tapos kumanta ko, alam niyo kinanta ko? Yung kanta ng Air Supply na I can sing. Ganon. Pero ang problema sa akin, hindi ko alam kung bakit, ang naisip ko mga kapatid, gawing kalokohan. Yung boses ko, iniba ko. Nasabi ko noon, ang boses ko ginanong ko. Tapos, uso kasi nung si Imo, malayo sa Encantadia dati. Ganun yung boses na ginawa ko. So habang ginaganon ko, tinitingnan ko yung paligid, teka lang, parang walang natutuwa. yung isang teacher doon, Adventist, churchmate ko pa. Sabi ko, parang hindi sila natutuwa, walang makagets ng gusto kong marating And then pinagpapawisan na ako, hindi ko na tinuloy. Kinuha ko yung upuan, nilagay ko sa gilid, lumabas ako, umuwi ako. At sa loob ng 2 linggo, pakiramdam ko sa sarili ko, kahiya-hiya yung ginawa ko. Alam niyo yung pakiramdam na pumasok pa rin ako kinabukasan kasi wala akong dahilan para umabsent. Hindi ko masabi sa mama ko, yung unang pumasok, nahihiya ako. Hindi ko magawang ganon. Kaya ang ginawa ko, pumasok pa rin ako, pero pakiramdam ko ng time na yon, parang walang ulo kasi hiyang-hiya ako dun sa bagay na nagawa ko. Kaya naman, alam niyo po mga kaibigan, kapag ikaw ay nahihiya or may kahihiyan ka sa buhay, may kasalanan kang nagawa na alam ng marami, minsan parang napakahirap harapin kasi una pa lang, ikaw sa sarili mo, hiyang-hiya ka na. Ikaw sa sarili mo, napahiya ka na. Kaya naman gusto kong ibahagi sa inyo sa gabing ito na may pag-asa sa kabila ng kahihiyan. There is hope beyond shame. Meron akong papakilala sa inyong babae. Ang pangalan niya ay Hill Price. Si Hill Price ay nakatira sa Southern California sa Amerika. At itong si Hill Price ay meron po siyang kondisyon na tinatawag na HSAM. Ano itong HSAM? Ito po ay Highly Superior Autobiographical Memory. Ano po? Ano itong HSAM na ito? Ito pong uri ng kondisyon na ito, merong tao na lahat ng nangyayari sa kanya, araw-araw, naaalala niya. Yun po yung condition niya. At itong si Hill Price, mga bata din bata. Ito pong si Hill Price ay napag-alaman nila na simula noong 1980, nang siya po ay 14 years old, lahat ng nangyayari sa kanyang buhay, naaalala niya. Ano po? So, ibig sabihin, 1980, 1981, 1982, 1983, hanggang year 2000, hanggang ngayon, bawat detalye ng buhay niya, araw-araw,
natatandaan niya. Alam niya kung ano yung kinain niya nung agahan ng time na yan. Alam niya kung ano yung kinain niya ng tanghalian. Kayo ba, naalala niyo ba yung agahan ninyo noong nakaraang Miyerkules? Naalala niyo ba? Hindi na, no? Ay yung tanghalian ninyo noong Biyernes. Naalala niyo pa, mahirap. Pero siya, bawat araw ng buhay niya, naaalala niya. Ano po? At ang sabi nga, tinanong siya, ano yung ginagawa mo noong August 29, 1980? Ang sabi niya, Biyernes noon. Tingnan niyo sa kalendaryo niyo. 1980, August 29, Biyernes yan. Sabi niya, Biyernes noon, at pumunta kami sa Palm Springs ng mga kaibigan ko, kasama yung magkambal na si Nina and Michelle. And their family for Labor Day weekend. Labor Day daw nung time na yun sa kanila. So natatandaan niya, ginawa niya. Ang tanong sa kanya, pangalawa, ay nasabi pa niya, bago daw sila pumunta ng Palm Springs, sila daw ay nagpabikini waxes muna. Yun daw yung kanilang ginawa. At sila daw ay, kumbaga, nagtitilian doon sa ginawa sa kanila. Ganon. So ibig sabihin, pati yung pakiramdam, kaya niyang i-recall doon sa ginawa niya nung araw na yun. And then, nasabi, tinanong siya ulit, kailan yung pangatlong beses na nag-drive ka ng sasakyan? Ano, sino rito yung nakapag-drive na ng sasakyan? Brother Jonas, no? Sino rito yung nakasakay na ng jeep? Kailan yung pangatlong beses na nakasakay kayo ng jeep? Tagal na, no? Hindi niya naalala, no? Pero siya, natatandaan niya yung pangatlong beses na nag-drive siya na kotse. Sabi niya rito, pati date, sabi niya, the third time I drove a car was January 10, 1981. So kailan daw siya yung pangatlong beses na nag-drive ng sasakyan? January 10, 1981. Anong araw daw yun? Saturday. Yan. At sabi dyan, yan daw yung time na sila ay nagkakaroon ng driving lesson. Ngayon, may tanong sa kanya ganito. Tanong sa kanya, kailan nangyari yung Iranian hostage crisis? Kailan nagsimula? Ang sabi niya, November 4, 1979. Tanda niya, tignan niyo sa news. Nandun niya, nasa news yan. Ang ginawa sa kanya ng reporter, hindi. November 5 yun, ang sabi ng reporter. Ang sabi niya, hindi. November 4 yun. 1979. It was November 4 of November. So, alam niyo, pinanood ko ito sa YouTube. Mapapanood niya sa YouTube. Ibang ano naman yun, ibang interview sa kanya. Tinanong siya ng mga event kasi siya, yung kahit napapanood niya sa TV, kaya niya makatandaan. Tinanong siya, nung time na ito, ano yung balita tungkol sa palabas na to? Ano yung balita na yun? Nasasabi niya. At ang sabi ng isa, talaga sinusubukan siya ng reporter nung ganitong araw, ano nangyari? Sinabi niya rin kung ano yung balita na napanood niya at yung pinalabas. Meron naman silang replay. May totoo nga. So, yung ibig sabihin, yung kanyang condition, special. Sa tingin niyo kung kayo ay may ganito, gugustuhin niyo ba? Ha? Siguro yung iba, oo. Pero alam niyo po sa kanya, sabi niya, ang iba daw, ang tawag sa kanyang kondisyon ay regalo. But, I call it a burden. Bakit kaya? Kasi sabi niya, I run my entire life through my head every day and it drives me crazy. Kumbaga, araw-araw ng buhay niya, nakikita niya sa kanyang isipan. Pati yung mga mistakes niya, mga pagkakamali niya, mga desisyon niyang hindi tama, na pinagsisisihan niya, na madalas sumusugat sa puso niya, naaalala niya. Although siya ay gift, pero at the same time, burden siya. Sino po rito sa inyo yung mayroong mga karanasan na gusto nyo nang ibaon sa limot? Meron pa rito? Siguro, meron din, ano? Meron tayong mga desisyon sa buhay na ayaw na nating maalala. Meron tayong mga bagay na nagawa sa buhay natin na ayaw na nating balikan.
Pero minsan may mga tao na yung nagawa mo ng una ng hindi tama, binabalik-balik sa'yo, kaya ang nangyayari, nasasaktan ka na. May mga bagay na dahil sa pagkakamali at paulit-ulit na ipinapaalala sa atin, ang nararamdaman natin, labis na kahihiyan. Ano po? Kaya naman ang sabi nga, kahit nga si Haring David sa kanyang sulat, ang sabi niya, Awit 45 verse 15, sabay-sabay nga po tayo, ako'y palaging inilalagay sa kahihiyan. Wala na akong mukhang maihaharap. Imagine niyo, kahit si Haring David, ano daw? Nalalagay sa kahihiyan. Naranasan niyo ba yun yung wala na kayong mukhang maiharap? May mga tao na dahil sa galit, nag-away sa loob ng mall, pagkatapos mag-away, parang wala nang mukhang maiharap sa mga tao kasi nakita silang nag-away. Di ba? May mga tao nag-viral ngayon dahil sa road rage, nagalit sa kalsada, nagalit sa pagmamaneho, na-videohan, na-i-post. Ngayon, halos walang mukhang maiharap dahil sa kahihiyan. Kaya naman, unang punto na gusto ko pong ibahagi sa inyo, be careful what to say to yourself. Ibig sabihin nito mga kapatid, mga kaibigan, kung ikaw yung tao na nakakaranas ng negatibong emosyon gaya ng kahihiyan, maging maingat ka sa mga bagay na sinasabi mo sa iyong sarili. Bakit? Dahil hindi mo napamalayan, ikaw na pala mismo yung nagbababa ng kumpiyansa sa iyong sarili. Ikaw na pala mismo yung nananakit sa iyong sarili. Sabi nga, tayo ay dapat maging maingat sa mga bagay na sinasabi natin sa ating sarili, lalo na sa pakikitungo kapag tayo ay nasa kondisyon ng kahihiyan. Maaaring magkaroon tayo ng internal dialogues o self-talk na mapanira o negatibo na maaaring magpalala ng sitwasyon. May mga taong ganyan na kung minsan nakapagdidesisyon ng hindi tama dahil na-pressure na sa sitwasyon na meron siya. Gaano karaming beses na kayong nagdesisyon dahil sa kahihiyan na inamon ninyo? Di ba? Ang ilan siguro sinasabi, sige, maghiwalay na tayo, pahiya mo naman ako. Di ba? Kaya umalis ka na lang dito. So sabi nga, ng aklat ng Proverbs, for as he thinks in his heart, so is he. Welcome po sa ating mga band natin. Sana daw, kung ano ang iniisip mo sa iyong sarili, nagiging ganun ka. Ano? What you think of yourself, so is he or so is you. Nagiging ganun ka. Kapag iniisip mo ng iniisip at sinabi mo sa iyong sarili na pangit ka, magugulat ka na lang, sabihin mo nga, pangit mo nga. Diba? Pero kapag iniisip mo ng iniisip sa sarili mo, ay wala akong kwenta, mawawalan ka rin talaga ng halaga sa sarili mo. Kasi ikaw mismo, hindi mo pinahahalagahan ang sarili mo. Kaya anong dapat natin gawin? Isang bagay na dapat natin gawin ay ano daw? Basahin na natin. Learn to love yourself. Mahalin niyo pa ba ang mga sarili ninyo? Mahalin niyo ang sarili ninyo. Bakit? Kasi kapag ikaw ay nakaranas ng kahihiyan, madalas ang sasabihin mo sa sarili mo, ano ba naman itong si Mel? Ba't mo ginawa yun? Alam mo, ginawa ko yung high school yun. Lagi ko tinatanong sa sarili ko, ba't mo ginawa yun? Ba't hindi ako nag-prepared sa talent portion namin? Ngayon, hiyang-hiya tuloy ako. At may mga times, kahit tapos na yun, pag naaalala ko, napapatili na lang ako dahil nahihiya ako dun sa bagay na nagawa ko. Kaya dapat natin gawin ay matuto tayong mahalin ang ating mga sarili. Bigyan mo rin ng time ang sarili mo. Huwag palagi ang ibang tao. Di ba? Sabi nga, ibig sabihin nito, dapat nating pahalagahan ang ating mga sarili at tanggapin kung anuman yung mga bagay na nagawa natin. Ito po ay isang paalala na ang pagmamahal sa sarili ay mahalaga sa emotional healing at growth. Sa madaling salita,
Learn to love yourself. Nang sa ganon, matulungan mo ang sarili mo na makita mo yung value mo. Kasi paano ka paahalagahan ng ibang tao kung ikaw mismo hindi mo pinahahalagahan ang buhay mo? Paano kanya papahalagahan? Paano kanya mamahalin? Ikaw mismo hindi mo mahal ang sarili mo. Kaya sabi nga sa atin ng Bible, anong sabi nito? Sabay-sabay nga po tayo. 1, 2, 3, basa. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ano sabi dyan? Kung mamahalin mo ang iyong kapwa, dapat mahalin mo rin yung sarili mo. Ang problema sa atin, pag nagmahal tayo, madalas 100% bigay ang lahat, sa kanya ang lahat, ang buong puso, walang natitira sa'yo. Kaya pag niloko ka, iniwan ka, sinaktan ka, durog ka, kasi walang natira sa'yo, tama? Walang natira sa'yo eh, binigay mo ng buo eh. Dapat pinahalagahan mo rin ang sarili mo. Hindi yung basta mahal ka lang sa kanya, ibigay mo sa kanya, and then kapag nasaktan ka, wala ka na ngayong makapasa puso mo. Bakit? Kasi turog lahat eh. Kung kalahati sana, tapos meron magtitipok niya. Di ba? Kanino mo dapat ibibigay ng buo ang pagmamahal mo at ang puso mo? Ang sabi sa atin ng Bible, basahin natin sabay-sabay. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ano daw? Kung meron kang mamahalin ng buong buo, walang iba kundi ang Diyos. Bakit? Kasi sa lupang ito, may mamimit kang mga tao na sasaktan ka at madudurog ka. Pero kapag si Jesus ang minahal mo, hindi ka niya sasaktan, hindi ka rin niya iiwan. Ang Panginoon natin ang nagmamahal sa atin na sa tuwing tayo ay durog, siya yung unti-unting nagbubuo ng mga puso natin na durog. Di ba? Kaya nga, isa pang bagay, find your worth in Christ. Hanapin mo ang halaga mo kay Jesus. Minsan nakala mo wala ka ng halaga kasi nasaktan ka na, iniwan ka na eh. Nakakahiya na yung nagawa mo eh. Pero gusto kong sabihin sa inyo na kayo ay mahalaga sa paningin ni Jesus. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahalaga ka. Katabi mo, mahalaga ka. Diba? Sabihin mo sa Kanya, kung hindi ka mahalaga sa Kanya, kay Jesus mahalaga ka. Sige nga, sabihin mo ngayon, kung hindi ka mahalaga sa Kanya, kay Jesus mahalaga ka. Mahanap mo lamang ang tunay mong halaga at ang tunay mong pagkakilanlan kay Kristo. Hindi sa ibang bagay. May mga tao na kapag nasasaktan, hinahanap nila yung kanilang value sa kanilang mga barkada. Pag may pera ka, okay, nandyan sila. Pero pag wala ka ng pera, iiwan ka na nila. May mga tao na hinahanap ang kanilang halaga sa bisyo. Pero pagkatapos ng bisyo, pagkatapos malasing, pagkatapos mag-inom, kinabukasan, maaalala mo ulit yung sakit na nadama mo sapagkat yung bisyo na ginawa mo, hindi solusyon, kundi pansamantalang paglimot lang. Ang sabi pa nga, minsan may mga tao na hinahanap ang kanilang halaga sa mga games, sa internet, sa Facebook, post ng mga bagay na kung ano, para nang sa ganun ay mapansin o mabigyan ng halaga. Pero gusto kong sabihin sa inyo mga kaibigan, hindi matatagpuan sa internet, hindi matatagpuan sa barkada, hindi matatagpuan sa Facebook ang halaga mo, kundi ang halaga mo ay matatagpuan mo kay Kristo. Amen. Kaya nga sabi pa nga rito, Isaiah 59 verse 2. Ano sabi dyan? Sabay-sabay natin basahin. Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. Ano ang dahilan kung bakit tayo napalayo sa Diyos? Dahil sa ating kasalanan. Tanong, sino sa inyo rito ang hindi pa nagkasala? Simula last week
Ha? Hindi pa nagkasala last week. Hindi nagkasala kahapon, taas ang kamay. Wala, no? Eh yung hindi nagkasala since birth, meron ba? Wala, di ba? Kasi lahat tayo ay nagkasala. Ang sabi nga dyan, siguro nga sa kapatid natin, sa magulang natin, sa anak natin, nagkakasala tayo. How much more pa kaya sa Diyos? So sa madaling salita, ang dahilan kung bakit tayo napalayo sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Ano ang sabi ng Roma 3, 10 hanggang 11? Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, basahin nga natin, walang matuwid sa paningin ng Diyos. Wala kahit isa. Walang nakakaunawa tungkol sa Diyos. Walang nagsisikap na makilala siya. Ano daw? Walang matuwid sa paningin ng Diyos. Wala kahit isa. Kaya kahit sabihin mo na ikaw yung pinakamabait sa klase ninyo. Halimbawa, kasi kami nung ako ay elementary, yung mga classmate kong close na teacher, nagsusulat niya ng noisy. Kahit ikaw yung most behave, sabi ng Bible, walang matuwid. Diba? Kahit nasundo mo lahat ng kapitbahay mo, sabi ng Bible, wala kahit isa. At sabi mga, ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ngayon, sabihin natin, kung gagawa ako ng mabuting bagay, baka pwede na yon. Baka pwede ko nang may pagmalaki sa Diyos yun kung gagawa ko ng mabubuting bagay. Ano ang sabi ng Isaiah 64 verse 6? Kaming lahat ay naging parang maruming bagay. At ang lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruming basa. Kahit pala yung mabubuti mong gawa, pag kinumpara mo sa Diyos, parang maruming basahan. Kasi minsan tayo, kaya tayo gumagawa para kilalanin ng tao, yung bait pala niya. Minsan iba yung motivation natin kaya tayo gumagawa ng mabuti. Kaya naman kahit anong pagsusumikap ng tao, ipakilala ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos bilang matuwid, wala siyang maipagmamalaki. Ano pa ang sabi ng Roma chapter 3 verse 20? Sapagkat walang sino man ang tinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ibig sabihin, kahit sunod ka sa utos, hindi pa rin masasabi na ikaw ay matuwid. Sa halip, ipinapakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya. Paano nangyari yun? Kasi ang ginagawa ng utos, ang sabi ng utos, huwag kang papatay. Sabi ng Bible, kahit mag-isip ka ng masama sa kapwa mo, para ka namin umapatay. Ang sabi ng Bible, huwag kang magsisinungaling. Sino rito yung hindi pa nakapagsinungaling? Nasa mga? Ha? Para lang makakalis karamihan sa atin, ano? Lahat tayo nagsisinungaling. Sabi pa dyan, sabi rito sa halip, ang ginagawa ng utusan, ipinapakita na tayo po ay makasalanan. Pero ito yung good news. Gusto kong mabasa natin yung good news. Sabay-sabay po tayo ha. Basahin natin. 1, 2, 3, basa. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo, nagsumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki. Anong sabi diyan? Paano daw tayo naligtas? Dahil sa biyaya. Alam niyo po ba yung English ng biyaya? Ito ay grace. Ha? Ang biyaya ay grace. Sa biyaya ng Diyos, tayo daw ay naligtas nang sumampalataya tayo kay Kristo. Anong gagawin mo? Sasampalataya. Ano sabi dyan? Ano yung isa pang may highlight? Ito ay kaloob. Ano ang mababaw na Tagalog ng kaloob? Regalo. Bigay. Ano? Kapag ba regalo, pinaghirapan. Ha? Sino rito yung nakatanggap na ng regalo? Taas kamay. Ano yung regalo natanggap mo? Highlighter. Highlighter. Pinaghirapan mo ba yun? Ay, tanggap ko pala.
Tinanggap mo. Pero ikaw ba yung ikaw ba yung nag-effort na makabili, kumita para mabili yun? Hindi, di ba? Kapag regalo, pagbigay, hindi mo yun pinaghirapan, tama? Pag regalo, hindi mo yun babayaran. Hindi po pwede, halimbawa may nanligaw sa'yo, halimbawa may nanligaw sa mga dalaga natin. O ito, flowers for you, 500 lang. Hindi yun regalo. Yung, baka ano yun, Shopee. Baka Shopee yun. O kaya naman sabihin, o ito regalo ko sa'yo itong bagong pelo. Bulog-bulugan mo na lang. Hindi yung regalo. Bakit? Kasi ang regalo, ibinibigay sa'yo ng walang bayan. Ito yung gusto kong makita natin. Ang kagandahan sa Diyos, yung buhay na walang hanggan, kaloob, regalo, matatanggap mo sa pananampalataya dahil sa biyaya si Jesus Cristo. Siya yung biyaya, kaloob sa atin. Ang sabi nga ng Roma chapter 11 verse 6, ngayon, kung ang pagkapili sa kanila ay dahil sa kanyang biyaya, hindi na ito nakasalalay sa kanilang mabubuting gawa. Sapagkat kung nakasalalay sa mabubuting gawa, hindi na ito biyaya. Kapag ang kaligtasan nakasalalay sa gawa mo, hindi na yung biyaya. Pero dahil ito ay biyaya, hindi ito nakabase sa performance mo. Hindi nyo po pwedeng sabihin, si pastor, mauuna yan sa langit kasi pastor yan. Hindi ganon. Ang kaligtasan hindi nakabase sa estado ko bilang pastor, kundi sa relasyon ko doon sa tagapagligtas na magliligtas sa akin. Sapagkat ako'y kapwa nyo rin makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas. Amen. Yan ang kagandahan sa Diyos. Hindi siya nakatingin sa estado mo. Hindi siya nakatingin kung mayaman ka, kung mahirap ka, kung politiko ka, o kaya naman ay pastor ka, pari ka, o kung ano ka pa man, kundi nakatingin siya kung meron ka bang Kristo sa buhay. Ano po? Kaya nga sabi nito, may nagtanong kay Pedro at kay Silas, ang tanong sa kanila ganito, ano ang dapat kong gawin para maligtas? Ano ang sagot nila? Sumampalataya ka saan? Panginoong Yesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. Di ba ang ganda? Hindi nakasalalay sa performance mo, kundi dahil sa pagsampalataya mo sa ating Panginoon Yesus. Ito yung isang bagay na dapat nating pag-isipan maigi. Ito yung bagay na dapat nating pagdesisyonan sa buhay natin. Yung pagsampalataya kay Yesus. Hindi naman sinabi yan, hindi pumasok ka muna sa simbahan, magdasal ka muna ng 20 ganito, 40 ganyan, mga 10 nito. Walang ganon. Ang sabi ng Bible, sumampalataya kay Jesus. Ang sabi nga ng unang Pedro, si Kristo, anong ginawa ni Kristo? Si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus. Alam niyo ang sabi ng Bible, ang kabayaran sa kasalanan, kamatayan. Lahat tayo nagkasala, lahat tayo mamamatay. Pero ang sabi ng talata, si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus. Para iwanan natin ang buhay ng makasalanan at mamuhay ng matuwid dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Gusto kong bigyan natin yan. Dahil sa mga sugat ni Jesus, gumaling tayo. Sa madaling salita, ako dapat kung ipapako sa krus kasi ako ang makasalanan. Ikaw dapat yung sasaksakin ng sipat sa tagiliran kasi ikaw yung nagkasala. Tayo dapat pala yung lalagyan ng puro ng tinig kasi tayo yung mga sinungaling. Tayo pala ang dapat hagupitin ng latigo dahil tayo ang nagkasala sa harap ng Ama. Pero ang ginawa ni Jesus, kinuha niya yung mga sugat na yon, yung mga latay na yon, yung kahirapan na yon, sapagkat ang gusto ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang sugat, tayo naman ay gumaling mula sa ating kasalanan. Amen. Ganyang kabuti ang Diyos. Kaya nga sabi ng Roma, pero ipinakita ng Diyos sa atin
ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Alam niyo po mga kaibigan, mga minamahal, kung ikaw yung tao na may kasalanan sa buhay, kung ikaw yung tao na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin dahil sa kahihiyan na nagawa mo, nais kong sabihin sa iyo na pinatawad na ni Jesus ang kasalanan mo kung ikaw ay lalapit sa Kanya, mananampalataya. Kung pagsisisihan mo, tatalikuran mo ang mga bagay na iyong nagawa, ang Panginoon natin ay mabuti, handang magpatawad sa ating pong mga kasalanan. Minsan pa nararamdaman ko sa buhay mo, Lord, parang hindi naman ako karapat-dapat. Lord, parang hindi naman ako pwedeng lumapit sa iyo. Kasi alam ko yung kasalanan ko eh. Alam ko yung pagkakamali ko eh. Alam ko yung nagawa kong mga kamalian sa buhay. Paano ako lalapit sa iyo? Pero gusto kong sabihin sa inyo na kahit ikaw ay nakulong sa kahihiyan ng kasalanan na nagawa mo sa buhay mo, si Jesus handa kang palayain sapagkat ang nais niya, makilala mo siya at magkaroon ng buhay dahil sa iyo. Ngayon pong gabi mga kaibigan, may lamang yung ating mensahe. May pag-asa sa kabila ng kahihiyan. May pag-asa sa kabila ng kasalanan. At ito ay magtatagpuan natin sa ating Panginoon.